Church, welcome once again sa atong Sunday service today. Balik ko kanang tap sa imong tapad nga mapasalamaton ko o nga naa ka dinhi karon. So nabi verse na i-share karon nasa Efeso 1:11. So, binisayo na nako para masabtan, no? Ang tanang butang gibuhat sumala sa laraw o pagbuot sa Dios. Ug diha kang Kristo, gipili kami sa Dios aron mahimo iyang katawhan. Sumala sa iyang tuyo sukad pa sa sinugdanan. So, ipasabot diha no nga ang Ginoo o Dios kanunay nga kanang naay labing kaayo alang kanato. Sukad pa sa sinugdanan. Naa siya kanang giplano o giandam kanatong tanan o kita makapangulay sa kamatuoran nga bisan daghan bitaw og kanang mga pang-agian karon sa atong kinabuhi kanang makalampos gihapon ta kay naa man siya mga pamaagi nga luwasong ta niya ug tabangan ta niya. So, walay rason nga dili ta kanang mapasalamaton sa iya sa iyang gibuhat. Kanang sa ginasa kanang ipangakamatyan bitaw ta niya sa cross tungod sa atong pagpakasala. Amen? Amen. Sige, let's pray, church. Father God, Lord, we thank you and we praise you for this wonderful morning, Lord. Pasalamat mi kanimo, Lord, sa safety and protection sa matapusa ka namo nga nakaabot din karon, Lord. O Lord God, thank you po sa oras ug panahon nga imong ihatag ka namo. Anay pasalamaton kaayo ni Lord. Kay kung wala ka, Lord, wala pud mi dinhi karon, Lord. Kining tanan ng ginampo, ginapasalamatan in Jesus mighty name. Amen. Good morning. Good morning sa tanan. Good morning. So, blessed pa tang tanan today? Yes. So, this is the day nga mag-worship na punta sa atong buhi nga Ginoo. Amen ba? Amen. So, paghug ko, manindog ang tanan. In Psalm chapter 118, verse 24 says, "This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it." We are so blessed na gitagaan pa ta sa Ginoo o kinabuhi. Makaginhawa pa ta o naapata diri karon to praise Him and to worship on Him. No matter what happened yesterday, church, today is a fresh start. Let's choose to be thankful, smile, and trust that God is working in our lives. This is His day, church. Let's live it with joy and faith. So let us sing for the Lord, church. Such
in John chapter 8, verse 26 says, "So if the Son sets you free, you will be free indeed." Church, let this be more than a song, church. Let it be a declaration of your identity in Christ. Dili lang tayo kanta about freedom, but you're living in the church. Who am I that the highest king would welcome me? Tako kayo ang question, di ba? The truth is, kita tanan maka-feel of unworthy, unseen, or like dili ta belong. But ang chat ng message ni song is that God sees us completely and still chooses us. We're not forgotten, church. We're not a mistake. You are loved and called a child of God. And if Jesus has set you free, then you are truly free, church. Free from guilt, shame, fear, and the lies that try to hold you back. Let us sing for the Lord, church. Our songs
morning! Welcome to Josie Marama. The Balay City is our best friend here. And also sa kanyang first time na si ang brother-in-law ni akong amigo, si Bert. O nga asawa. Good. Mga pagumangkot sa ni Mrs. na si Earl at si Denila. Salamat kayo sa gayon nga gihatagan ninyo panahon ang among imbitasyon. Ugod, ang akong mission karon is about tithes and offering. Ang akong verse is sa John 3:16. Ako na yung napili kay kung ano siya, ang paghigugma sa Ginoo na iyang gihatag nato. So atong basahon. Magdungan ta tanan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Wow. Inana gyud kiday kadako ang hugma sa Ginoo. Bisan pa gani og sakita sa wala pa ta ganahuna kay ibalik na to ang hatag na to balik sa Ginoo ang atong bahin para sa iya. Naa na ni siya daan. Nihatag na siya daan sa atoa. So ang ato lang buhaton kay ang gingon ba sa Bible ka everything under the heaven is mine. So ang atong tanan ginakalingawan din sa kalibutan iyahani. Gipahulam lang niya ito. Ang atong mga trabaho, ang atong mga negosyo, unsa pa man tanan diha nga mga atong ginakalingawan every day sa Ginoo. Then I have a story to tell related sa John 3:16. Ato sa una mga panahon, there is a New York City, I don't know asa dapit sa US, na papa na operator siya sa kanitong sa train sa kaning sa una manumano raman yun na gusto nimo ipabalhin ang train dito sa wala plankar na siya imong man na iyang ginadala-dala ang iyang isa lang yung kaanak na lalaki. Bata pa, mga 4 or 5 years old. I don't know, kaya walang ko dito pagkatawan bata. 5 years old siguro. Basta kaya ino lang sa makadagadagan, makalakaw-lakaw, na niabot lang yun ang time na ang train, doon na lang kayo sa station na iyang ipapalhin sa pikas pa o aba na ipaliko. Now, ang iyang anak wala na yan nabantayin nga nahulog din dito sa bus. Nakapatong siya sa gear. Pero dagpo kayo na dyan ng mga gear nga manumano naman doon. Nagkambiyaga ni mo anak, pagtuyok na ito niya, na mo guide nga mo sipa sa relay sa train kung asa ni mo gusto ipaliko ang train. Now, ang bata, piligid siya ka kay pagkahulog niya dito, siyempre, kapatuyok na po ng iyang papa kay siyempre, wala na, dagpo kay nga gear. So, gamay ni mo nga, pag kambyada ni mo ana, i-drive siya itong gamay nga gear nga driver sa traveling nga gear nga dagpo. So, hinay yan tuyok. Pero mutuyok gina siya. O kung sa'y nakabangil niya, kaunon gina niya. Ang bata kay nakita man sa papa nga, uy, akong anak, nakapatong na sa gear. Na kung iyang idayon ang plangka, kaunon yun sa gear ang anak. Patay yun. Na ang train doon na lang. Na una-una niya, ang iyang anak, 5 years old pa. Ang train, puno sa tao, puno sa pasahero. Gatusan ng mga tao na sa train. So, grabe na yun kayo nga pamamalansin nila ko. Asa iya isakripisyo? Ang gatusan ba ka mga pasahero? O
o ang iyang anak, ang buktong niyang anak. So grabe yun kayo niya nga kwan. So wala yun siya lain na himo, wala yun siya, ang siyang pag, iyan yung kita magtimbang. Una-una siguro niya nga, kung ang akong anak, akong ihatag, gatusan ka mga tao ang malibre. Kung ako ilibre ang akong anak, na buktong anak, sus pagkadaghan sa kaswalti. Kaya mabangga mo yun din. Kaya dili naman niya, di man niya kung lugar pakurbada ang train. So wala yung sila yung desisyon. Isakripisyo din niya yung 5 years old niya. Para lang paglibre sa mga tao na nagsakay sa train. Na inana yun ang gugma doon. Grabe ka sad. Very sad yun kaya na desisyon niya. Kaya sila rabi ang duha. Na kinsabi ang sakay sa mga train. Sa train. Naa dito tanan kasi ng mga klase ng mga tao, mga hudlong, naa dito mga korap nga mga tao, mga adik-adik, mga tatanan. Nagay siguro sa Diskaya dito. Pero giluwas gid siya sa amahan. Inaana ang paghigugma sa Diyos Amahan sa mga tao diri sa kalibutan. Iyang yung isakripisyo si Jesus Christ. Iyang gipadala sa walay pagduha-duha. Grabe na iyang gibati nga kasakit na to sa panahon nga gipalansang sa mga tao sa kalibutan si Jesus Christ. Aron lang pagdupa sa atong mga sala. Now, balik pa sa atong point sa buwan ganun buntaga na ang bugma sa Ginoo wala na siya nangayo o kapalit. Unconditional love ang gihatag ni God sa tuwa. Ang iya lang ipangayo nga in return we have to love God also with all our hearts and mind and strength. Aron mapakita niya nato pud diya nga word pud ang pagsakripisyo niya kay Jesus Christ para sa to. Now, ug karon buntagan nagpasalamat ko nga naatang dili gyud ingon nga wala ni nang aksidente lang nga naa ko diri sa simbahan no. Kabalo ko nga nasa atong kasing-kasing simba gyud ta sa Ginoo. Mugahin gyud ta panahon para kay Jesus Christ. Okay. More man iyang ipangayo every week. 2 to 3 hours or isa ka oras ug tunga ko sa 2 ka oras. Now, ang gipangayo lang ni God, give para sa Ginoo ang para lang gyud sa iya. Kay para sa ako nabasa sa hindi na ba may duman ang sa mga verse nga sa iyong sa 100% nimo nagigitin na bahuan ang 10% na is blessed. Nga para kay God. Ang 90% mura na kagamay rin 1/10 of what you have. Ang ipangayon ni God. O mura na ang tapos sa Domingo sa isa ka semana 2 ka oras lang ngayon ipangayon. Dili pa gyud na siya kuno dili pabor bigyan na sa tuwa kay ano makadawat ka og pulong sa Ginoo nga pagkaon sa atong espiritu. Para man ay pangayo sa atong espiritu ang balaan nga pulong nga atong madungog. Kay isa gyud na siya nga nagpahimo nga magmalingkod ta kanunay sa tanan nga magsulay nga modangat sa atong Ginoo. And God's blessing. Awaro to church, hatag to church. Thank you, Lord.
Salamat to sa Lord, sa panahon Lord nga wala mo gyud kami biyay bisan ta sa dakong mga problema Lord nga madanak nga makapan na sa iyo ni Lord nga makastakop sa problema. Lord God, salamat kay niini sa tanan nga imong gihatag nga protection Lord God. Ikan diri sa simbahan Lord hasta pagpamauli noon niya namo sa among tagsa-tagsa ka mga panimalay. Salamat usab kay God kay tinuod jud ang imong paghigugma nga namo tanan Lord God. Ang ipakita mo jud ang imong unconditional love sa mo Lord God. Sa imong pag-protect ka namo Lord God gikan sa mga katalagman. Gikan sa mga bisan unsa na lang ang mga dautan nga mga pangitabo. Anagid ka nagpatagol taliwala nini. Kani tanan Lord among ipasalamatan pinaagi sa ngalan ni Jesus na among mangluluwas. Amen. Hello, nagbuntag sa tanan. So naako man tay ano, 1 minute to para mag-settle down to yung kinsa to gusto inom tubig, mangihi or something na kay fix. I-kuha na ninyo lahat. Tas ready na to start for the word of God. Kinan, kumanang 1 minute, no? Settle na mga guro tanan. So, good morning once again. Good morning. Luya na po. Good morning once again. Good morning. Sa ito, ipakita ginato tong energy diya para sa Ginoo. No? Dapat excited. Kay mo ko ba ani ang isa sa importante nga rason nga ani mo ang maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Amen? Amen. So, before na to i-deliver ang word, yan po na to. Gracious Heavenly Father, Lord, we praise you and we glorify you, Lord God. Lord, thank you for this another Sunday, another day na kanang worship ka, Lord. Huwag maminaw sa imong pulong mo, Lord. Lord, I pray na you will ready the heart sa mga tao na naabili ka, Lord God, na willingly adto diri Lord para maminaw sa imong pulong, mag-worship sa imong Lord God. Lord, I pray nga ang imong message karon ma-abide jud ang Holy Spirit diri, O Lord, nga mo-open sa tagsa-tagsa ang kasing-kasing to receive your word today, O Lord. Ug kaning tanan Ginoo among ginapasalamatan ug ginaangko in Jesus mighty name. Amen. So, kumusta ang tanan? Nakaka daw na ikaw ng okay lang. No? Kaya mumusta lang na okay lang. Kaya mo yung tubag o okay lang. Pasabot kita na, dili daw na okay. Kapag na yung mumusta sa inyo
Kumusta man? Okay kayo. Ana, favor kayo sa Ginoo. Ana, dapat ang kuan, ang tinuod nga okay, no? So, ang topic, ang kuan day karon, ang message sa Ginoo karon is kanang something ang ginabuhat nato about sa ginabuhat nato every Sunday nga part siya sa Sunday service, no? Kuan day ni always nato day ginabuhat kada Sunday gini, which is the tithes and offering man, no, di ba? Tithes and offering. But kabalo bagig kahata sa true essence sa pag-tithes. Amen? So, tithes and offering mo ginato diri, no? So, mag-focus lang kita sa focus na to ang tithes. Unsa day gid ni ang tithes? Ang ato gyud nabalaan na is the 10% pagid nga para sa Ginoo. Mao lang ibaghana ang sulod or ang meaning sa tithes. So, tithes in Leviticus chapter 27 verse 30 nakaingon diri nga 1/10 of the produce of the land, whether grain from the fields or fruit from the trees, belongs to the Lord and must be set apart to Him as holy. So kaniday atong tithes, even that 10% nga inyong gihatag, kanang 10% nga gi-require sa Ginoo sa atuwa, it is holy gid na. Holy na. Dili lang kay gihatag nato na dira nga kay kabalota nga may gipangayo sa Ginoo, kundi ang Bible, ang sa Biblia, ang tithes is holy gid ay. Mo na isa ato nga kanang timan-an that the tithe is balaan gina sa Ginoo, para diyan sa Ginoo. Amen? So, unsa gid ang tithe in Quran? What is tithe? It is a payment of 1/10 or 10% of one's income given back to God. So, muna, mao mo ginato na balaan yun in first, yung makadungog tag tithes. It is a 10% that we give back to the Lord. Now, tithes is, the practice is rooted in biblical traditions where it was a command to give a tenth of one's harvest or earnings to God. The money collected is used for church operational costs such as salaries, building, maintenance, and to support charitable causes. So mo din ang tithes. Now, sa to diri uban mo ginato na ang tithes and offering. So what is offering day? Parihara ba na siya sa tithes? Dili, di ba? So ang atong nabalaan sa offering is kanang kinasing-kasing nga paghatag na to. Di ba mo na? Kinasing-kasing nga paghatag na to. Pero ang true meaning dahil sa offering is any additional gift given beyond the tithe, not constrained by a fixed percentage, and are given freely, not reluctantly. So, beyond tithes din ang offering. So, kung maghatag ta, naong yung sayang, no? Sa gato, tinood yun. Ako sayang kayong mag-offering ng sa guro karon, mag-offering sa guro may kay kuan, kining pitos, alanganin, anak. Pero very wrong dito. Para sa kuha dahil very wrong dito nga, mas giuna-una na ko ang i-offer, ang offering na lang. Nya, karon as, kanang pagkuha na ko aning gatagan ko wisdom ani, realize ko nga, sayop mo dahil akong giuna-una na offer lang sa day ko. Kaya ang offering di ay is beyond tithes na rin na. Which is ang atong i-priority is the tithes. Is the tithe. Mao gina ang una gina na ito dapat, no? So, praise God kay sa pagkuha ko ano buhat kay na-review ko doon ko anak. Na-review ko niya na ang offering di ay is beyond tithes na rin na. Mas isiguro gina na to. Mas i-secure, mas i-prioritize gina na to ang 10% ang tithe na kinahanglan na gikuan sa Ginoo. Now,
Karon, pangutana, sa ato nga Christian, nanong kinahanglan ta mag-tithe? No, nakasabot mo kita. Nakasabot kita nga, one. So let's focus on tithe. Nganong kita, ng mga Christian nag-follow sa Ginoo, importante ang tithe. Nganong reason, unsay mga rason, why do we need to give tithe? It's because dahil tulo ka rason nganong kinahanglan tanong, kinahanglan gamiton jud ako ning word nga kinahanglan. It's because it is important. Ang ikaduha, it has a purpose. O ang ikatulo, it has blessing. No? Muna ang tulo ka rason nganong kinahanglan ta mag-tithes. It is important, it has a purpose, o it has a blessing. So, minutan, it is important. Anong importante ni? Ano importante? So, naay kanang points nga ipakita nga nganong important ang tithes. Ang pinakauna, the importance of tithing is pinakauna, God command us to do so. Balaod sa Ginoo. Amen. Dili dinhi kay kanang buhat-buhat ra sa una kaning naano man gid siya. Ang tithes is na before Jesus Christ sa Old Testament, naano man gid ang tithe. No, required din na sa Ginoo. Na isa sa important na nganong mag-tithe ta is God command us to do it. Gi-command ta sa Ginoo. In Deuteronomy chapter 14 verse 22 nakaingon diri, you must set aside a tithe of your crops, 1/10 of all the crops you have harvest each year. Kaingon diri, you must. May atag you must. Kinahanglan, obligado kita. No? So, muna nga kita na gatuo kung follow sa Ginoo. Siyempre, gina-honor, ginahatagan din nato nagpili kung unsa ang command sa Ginoo sa tuwa, di ba? Then, tithing is one of His command. Ang maghatag ta sa atong 10%. So, ang tithing di kay giingon man diri nga God commands us to do so. So, tithing is an act of obedience to God. Amen? Go-obey mo kita sa Ginoo. Amen. Amen? Gamay na yung word. Go-obey kita sa Ginoo. No? So, tithing is an act of obedience to God. So, mo to ang unang importance. Ang ikaduha is tithing shows your honor and love for God. Ang paghatag nato og tithes diha is gahatag, gapakita ta og honor ug atong paghigugma diha sa Ginoo. No, in 1 Chronicles chapter 29 verse 14, nakaingon diri. But who am I and who are my people that we could give anything to you? Everything we have has come from you, and we give you only what you first gave us. No? Even that these people out, hindi ko sure kinsa ni mga people nang kanina sa Chronicles, but kani siya nga gi-recognize niya as everything that they had. Everything that he has comes from the Lord. Mao nang ibalik gid niya ang tithes og na kapakita niya siya og honor ug ang imong paghigugma diha sa Ginoo pamaagi sa pagbalik sa 10% nga iyang gipalayo. No, the tithes is the Lord's way for us to show our love. Giving God a percentage of our earnings shows that we honor and we put our love for Him before our need for money. Amen? No? Kailangan gina ang tinuod nga kung kasabot kita sa true essence sa tithes, first thing you will do na moabot ang imong harvest, moabot ang imong income,
is to set apart the 10%. Diba? Mao man na ang first fruit sa imong kwan, sa imong income nga imong ihatag diha sa Ginoo. Ang 10% wala kay lain huna-hunaon sa pagdawat nimo kundi ang kaning part sa Ginoo, kaning 10% ilahi kina before nimo huna-hunaon ang mga budgeting diha sa imong panimalay. Mao na siya. O kana gapakita ko jud na og kanang honor o and love for God, that we put our love for Him before our need for money. Kay kasabot ta nga mas kinahanglan na to ang Ginoo kaysa kwarta. Amen? So dili gina nga bagay no, dili gina nga kay ang Ginoo ang kwarta, layo ra gyud kay na sila. So, mo to ang isa ka important sa tithing, paghatag og tithes. It shows your honor and love for God. Pamaagi diyan na gina-honor din nato si God. Ginatanaw gid ni God na gina-honor nato siya. Kung maghatag ta balik sa Ginoo na 10%. So tithing is an act of worship. Kay kapakita mo ta sa tong gugma, sa tong honor diya, pamaagi sa pagtithe, it is an act of worship to God. Pamaagi na naka-worship na gid gihapon ta sa Ginoo. No? Dili lang day kay ingon nga gabutang lang ta diha, kay required, gabutang lang ta diha kay mo ang 10%, kundi daghan pa gid nagi day na kanang bugat nga kining panglantaw ang Ginoo na diha sa imuha. Kay kana na worship nimo ang Ginoo. Amen. Sumo to ang ikatulo og ang ikatulo day ang kadua pa to. Ang ikatulo is tithing grows trust in God. Magtubo gid nimong pagsalig diha sa Ginoo. Kay misalig gyud ka nimong 10% gihatag diha. Wala ka kabalo nga aha na padulong basta kay ang imuhang imong heart, imong pagtuo kay kana nga 10% ibalik nimo sa Ginoo. Tithing grows in trust in God. Now in Luke chapter 21 verse 3 to 4, nakaingon diyo, I tell you the truth, Jesus said, this poor widow has given more than all the rest of them, for they have given a tiny part of their surplus, but she, poor as she is, has given everything she has. Tinod kina. Kani ang katong ni story sa poor sa offering of the widow no nga mas gi-bless, mas na-acknowledge ni Jesus Christ katong poor widow nga nagput og pila to nga coin dito kaysa atong mga dato dito nga ginapangitsa pag nila diha ipakita nila nga na sila gihatag, but gi-recognize o gi-acknowledge ni God katong poor widow nga bisan gamay kay gihatag nga na bubela nga na ta nga mo nang ginatanaw sa Ginoo sa tuwa kung kita unahon na to ang pag-tithe, no? Dili man gitanan sa tuwa diri no sa mga trabaho, dili man gitanan blessed na dagko kayo sweldo. Namang gyud nga nay uban nga kanang igo-igo lang yun. Pero kay nakasabot ka nga holy kaning 10% ng imong nadawa ay imong sa imong income. Bisan pag unsa na kagamay, bisan pa pareha ng poor widow na kay diri, she has given everything she has. Bisan mao ra to, mao gamay lang ikayo, igo-igo na lang yun. Pero mas giuna nimo nga i-bless ang Ginoo. Pamaaga na nakita na si Ginoo nga ikaw kita misalig gid niya. Amen. So mo na ang isa ka importante sa pag-tithes. Important sa tithe. It grows our trust in God. Wala ta ba magbutang lang ta diha, wala ta to na evaluate or wala na to nakita nga the more day ta nagasalig diha sa Ginoo. The more we tithes, no? Gikan sa ginagamian nga pinakauna ng tunga tithes.
Nya wala ta kabalo nga ga-increase na day atong tithes. Ga-increase atong tithe which means ga-bless pud ta. No? O kana kay ga-increase ang tithes mas dako ang Ginoo natong salig diha sa Ginoo. Dili lang kay sa financial kundi sa atong panginabuhi. Kay lagi isalig kita na financial yun sa mga makita na isalig nato na natong financial nga makita nato unsa na kanang dili nato makita. Amen. So tithing di ay so by sacrificing 10% of your income, we learn to rely on God. While 10% might be a sizable part of some people's earning, giving the tithes means you trust the Lord, the God will still provide you with enough food and wealth to live. Amen? So, tithing is an act of faith in God. Ginapakita by true tithing, sa paghatag nimo sa imong tithe, gapakita rin na nagitay faith diha sa Ginoo. Nagitay pagsalig diha sa Ginoo. No? Gisalig ginato sa iyaha. Gisalig nato siya ng bisag ka na ang 10% kana sa atong income maumao. But still, kabalota nga it is a command of God o need nato ni ibalik kay holy ni para sa Ginoo. So tithing is an act of God, kanang act of faith in God. So those are the three importance of God tithing. It is important because God commands us to do so, and it shows honor and love for God. Thus it grows trust in God. So mao to ang una no nga rason nganong importante ta mag-tithes sa Ginoo. Kay kana kay gisugo ta niya ug i-honor nato siya ug ipakita ko nato nga nagsalig kita sa iya. Amen? Nga na maging kahapon kasing kasi di ako maghatag-tag tithes. Yes. Amen. Amen? Murag, ay, nga. So yung anak, gila itong heart yun. Kaya kabalo mo taon sa'yo, nga importante giday ang time. So, ikaduha, muna mo ito no, it is important. Di ba ang kaduha? It has a purpose. Naaday purpose niya itong tithe. Dili lang dahil kayo maghatag ta diha, kundi naagiday ka po na purpose. Bisan ka na holy gina para sa Ginoo, naa na purpose. No? So, kung saan ang purpose sa tithing? Now, naaday upat ka purpose nga ipakita ang Ginoo ka, no? Purpose of tithing. Ang pinakauna is showing gratitude to God. Oh, in Genesis chapter 14 verse 20, praise to God most high who delivered your enemy into your hand. Then Abram gave him a tenth of everything. Now, it is a way showing gratitude. Paghatag sa tong tithe is showing gratitude to God. It is a way to express thankfulness for God's blessing and acknowledge that everything you possess ultimately comes from Him. Amen? Oh, pinaagi sa pag-tithes day. Ang purpose na is ipakita nato nga towards sa gakahitabo sa tuwa. Nga naman sa gakahitabo sa tuwa, gakaabot sa tuwa. Tithing is kanang true tithing. Ma-express bitaw, ma-express na to ang atong kagalingon unsa ta ka grateful, unsa ta ka thankful diya sa Ginoo. Pamaagi sa tithing. Dili lang ba kay sa financial lang ta i-bless. Sa kanatong health nga nabot taning idara baskog ta. Kana true tithing ato ginang hatagan bili nga salamat kay ani Lord nga sa himsog na lawas. O true tithing ibalik na ko ni Lord. No? Kay na true tithes gapakita kita na thankful ta
gaka-acknowledge na to ang everything nga unsa na sa tuwa, everything nga moabot sa tuwa, gaka-acknowledge na to nagikan gid ni sa Ginoo. Amen. So mo to ang una nga purpose, no, to showing gratitude to God. Ang ikaduha nga purpose nganong kinahanglan ta mag-tithes is supporting church and ministry. Kani Jamsi Maramag, Jamsi Malaybalay, all the churches ya nagid sila ilang kagalingon yun nga testimony about tithing. Amen? In 1 Corinthians chapter 16 verse 1 to 4, nakaingon dito. Now about the collection for the Lord's people, do what I told the Galatians churches to do. On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with you your income, saving it up, so that when I come to collection will have to be made. Then when I arrive, I will give the letters of introduction to the men you approve and send them with your gift to Jerusalem. If it seems advisable for me to go also, then will accompany me. So, tithes provides the financial support necessary for the church daily operation, maintenance, and continuation of its various ministry. Ang isa sa purpose dahil sa itong pag-tithes is diha ma-provide ang church. Amen? Dili lang kay ang church, each ministry pagyud nga naa diha sa church. Mao na isa ka padulngan sa atong tithes, no? Kuan lang kanay brief testimony lang ani, no? Kay nasinati ginako ang Jamsi Maramag is blessed gid ana. Nakaingon jud ko kani nga church blessed gid through faithful tithers gid ang na blessed po jud ang church, no? Kay sinuganan pag abot nako diri sa Jamsi, aning pagsimba nako sa Jamsi, naa pa sa kanay Ecobel dito sa Margaret, gabang pa per Sunday. Ang gigamit ng mo pag-worship sa una, praise and worship, guitar o acoustic guitar o beatbox, which is dili pag ito sa church. No, dili pag ito on sa church. Nagsugod ang Jamsi Maramag nga kanang self lang yun ang gikuan. Bisag kanay bisag gamay nga ang bisag kaugalingon nga gitar, bisag kaugalingon nga kuan, wala ana ang Jamsi Maramag sa una. But now, with the grace of God, through faithful tithers, no, na-move yun, grabe yun ang pang-move sa Ginoo through faithful tithers. Gatagan tag center na pwede ma-accommodate dire sa mga tao anytime, no? Gikan sa acoustic nga guitar o beatbox nga dili pa gid on sa church, but karon makita ninyo nga full band na. Gi-bless gid kayo ang gita sa Ginoo, no? Everything na makita ninyo sulod dire ani nga simbahan, it is because of your tithes, no? Kaya ana ibahagi, ana na pamaagi, bless God ang church, no? O I believe nga dili lang kay diri na sa Jamsi Maramag, dili lang kay kani nga simbahan ang gisustain through tithe, kundi ang mga simbahan pod. I believe pa sa inyo nga pod, naapod mo yung testimony na sa inyong mga tithe, sa kanang giunsa pag-bless ang church sa tithe. So, makita ginato nga ang Ginoo naagi diri, naagi dani nga simbahan. Tinuod yun nga Ginoo ang atong isunod, kay gi-bless man ta. Amen? O dili lang kay ang church lang gi-provide ani daghang ng rise up ng ministry. Nga kada ministry nga provide ang mga needs. Mga ministry, mga CCs nga nag-rise up, mag-provide sa church because of our tithes. Mao na isa sa purpose nga ma-bless nato ang church
no madaghan masuportahan. O kana towards na kita nga kanang gahatag jud truly sa atong tithes. Tsada is sa paminaw no nga kaning na serve gid ba nga kanang ang atong tithes atong gihatag balik sa Ginoo is ibalik ang gihapon niya sa tuwa. Amen. So mo to isa ang ikaduha nga purpose ay nganong kinahanglan ta mag-tithes. It supports supporting the church and the ministries. Amen? So ang ikatulo is funding missions and outreach. In 1 Timothy chapter 5 verse 17 to 18 nakaingon dito. The elders who direct the affairs of the church will are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. For the scripture says, "Do not muzzle an ox while it is treading out the grain, and the worker deserves his wages." Pamaagi dahil sa itong tithes, ma-provide po din nato ang mga workers dahil gapon po diri sa church. No? Kung dili lang kayo sa kwan, kanang mga workers, kundi ang atong mga mission. Unsay atong mission karon? So meaning, napa na? Well, kalimot na sila. Di ba, isa sa atong goal sa matag churches is ang pag-soul winning yun. Mo na atong mission, di ba? O pamaagi sa atong tithes, masuportahan din na. Even outreach, naingon dali ang outreach. Na ba tayo nung nabuhat ng outreach, di ba? Because of our tithes. Because of the blessings of God. Wag kita, may mga program sa gawas, na-provide ta. No? Natay atuan nga kaning event, na-provide ta. Gisuportahan ta sa church. Ang church, gisuportahan sa Ginoo. No? Now, tithing enables churches to fund programs that serves the wider community, spread the gospel, and spread God's word throughout the world. Pamaagi sa atong tithes. Diha giday mag-move. Diha pamaagi sa atong tithes nga masustain ang mga needs sa pag-expand sa atong ministry, sa pag-expand sa pag-share sa gospel. No? Masupport yun. Sumoto ang ikatulo nga kining purpose anong kinahanglan ta mag-tithes is to fund the missions and outreach sa atong church. No? O ang ikaupat is caring for the needy. In Deuteronomy chapter 14 verse 28 to 29 nakingon dito, at the end of every 3 years bring all the tithes of the year's produce and store it in your town, so that the Levites who have no allotment or inheritance of their own, and the foreigner, the fatherless, and the widows who live in your town may come and eat and be satisfied, and so that the Lord your God may bless you in all the works of your hands. Through tithings, makaprovide, makahatag gidata for those who are needy. No? Huwag ka na, diri sa to sa church, na magigiyamon ta na serve gid sa tithes, na serve gid na ang purpose, no? Ang katong tulo, ang upat ka purpose na serve gid by tithing. Huwag kaning last is kaning caring for the needy. Praise God yung kayo, okay? Nanatay, kanang kuhan sa to adri karon kaning health fund. No? Nanatay health fund karon nga for those kanang church member or kanang family member na to nga kining magsakit or kinahanglan o assistance. Praise God yun kay kanang willingly mo provide with the church. O kana kaka-bless gid ang Ginoo na kay isa na sa purpose sa atong tithes, no? Sa atong pag-tithes kay caring for the needy.
No? In the past, tithes supported priests, Levites, and provide for the poor, widows, and orphans within the community. A tradition that continues in supporting the needy today. Sukat pag gihapon kaniadto. Kaning tithes, ang purpose, isa sa giyang purpose is magtabang gid sa mga nanginahanglan. Hantod karon makita gyapon nato dire nga mutabang gid gyapon, makatabang gid gyapon nasa nga panginahanglan. So, mao din na importante gid na gid purpose ang atong pagkuan, pag-tithes. Mao din upat ka purpose, no? It shows gratitude to God. Ang ikaduha, it supporting church ministry. Ang ikatulo is funding missions and outreach, and ang ikapat, caring for the needy. So, mao na ang purpose. So, duha nakita nato, no? Una nakita, nabala nato anong importante ang tithes. Ang pag-tithe. Ang ikatulo, nabala nato ang purpose sa tithe. Kabalo ta, aha padulong atong tithe. No? Mo din na, diha din na mapadulong tanan atong kuan. Maserve yung gihapon. No? Para lagi gihapon sa atong simbahan, para lagi gihapon dahil sa atua. No? Diha ka-bless po din ang simbahan. Dili na tamo yung nga, maghatag tali, maghatag ko ani, aha ka ni padulong. Mag-tithes ko ani, saong ka ni paggamit. Pero diyan ay na-serve gid ang purpose sa atong tithes. So, naingon na ang important sa tithing, naingon na ang purpose sa pag-tithes. Ug ang ikatulo, it has a blessing. The blessing of tithing. Nagiday gyapon saad ang Ginoo na. No? Bisan pa og kanang kanang sugo na niya sa tuwa, kuman na niya sa tuwa. Kita nga musunod ana, nagiday gyapon blessing. So, nay upat kay ingon diri nga blessing of tithing. Ang pinakauna is abundant provision. Mamo ginato balan Ginoo na, no? Nga kung mo tithes ka, ang Ginoo gyud mo provide sa tuwa balik. Amen. No, in Luke chapter 6 verse 38 nakaingon dire, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Ingana kabalikan o grasya sa Ginoo. Ingana kabalikan o provision sa Ginoo. Wala lang kakabalo. Nga kana sa imong pag-tithes, no? Kana paghatag nimo sa imong 10%. Wala ka kabalo nga kanang gina-provide na day ka. Bisan pag ikaw, kung ikaw ang una-unaon, kulang gila kong sweldo. Kulang gila kong kuhan. Kaya nakasabot man ka sa tithes. Nakasabot man ka nga holy na. O nakadawat man ka ani nga promise po niya sa Ginoo. Mana wajid tay kabalakan. No? Now God promises to provide so much that there will not be enough room to serve it all. No? Ingana mo balik ang Ginoo. Kung kasabot kita sa atong paghatag sa atong tithes. Ingana ta balikan o provision sa Ginoo. Sumuna siya ang unang blessing sa Ginoo, no? Abundant kanang provision. So ang ikaduha is protection. Isa din na sa gina-bless sa Ginoo sa tuwa kung faithful ta is ang protection. Di man kayo na ito gaka-acknowledge ba na ito na? Dapat i-acknowledge din na ito na kanatong protection comes from the Lord. No? In 2 Thessalonians chapter 3 verse 3 nakaingon dito, but the Lord is faithful, and He will strengthen you and protect you from the evil one. No? God will rebuke the devourer, protecting His people
in all seasons in their lives, their properties, finances, and preventing loss. Diha de true tithing, mabless gid ay gapon ta sa Ginoo sa protection. Dili lang kay protection nga kanang gaka experience na to everyday, no? Kana pa lang pagbiyahe na to daan. Kisa may gabiyahe diri kada adlaw. Alosa kung guro kita, gabiyahe ta kada adlaw. Isa na sa blessing sa tithing kanang protection sa Ginoo sa tuwa. Kung dili lang kay sa atong kaugalingon, even sa atong mga properties, even sa atong mga kanang kabtangan, sa ato ang pagpanarbaho, i-protect kita sa Ginoo, anak. Amen? Kung nala ko'y nadumduman nga, kuwan ba, kining testimony ni Ate Dimple, ana sa una, kato itong kining dili lang day kay ang abundance, dili lang kay blessing ang ibalik sa Ginoo. Kung faithful ka sa imong pag-text, kundi ang na po day blessing sa protection. Katong time nga nabaylo ang 500 o 1,000 sa pagbutang sa ATM. No, naagi conviction siya kasing-kasing nga dili isagid sila mulakaw nga dili ito matistingan. So nya kato ang conviction is protection na dito sa Ginoo. Siya ginakonvict gid nga tistingan sa gyud. No? Gagabader gid siya nga dili gid di gid siya mohawa dito, dili siya matistingan niya. Si Ate Dims dia ang manager dito. Nya ug masayod to hanok gid siya tanan. Nya isa pa naa pa gid sa ato nga time. Oh, imagine mo without the protection of God. Terminate yun. Oh, kaliman ka na mag-withdraw pag 500 niya, magawas 1,000. Oh, para sa uban blessing ito. No? Pero accident na kon man to, nabaylo lang ba, nabaylo. Pero see how God protects your kwan. Even sa imong pagpanarbaho. No? Kung di lang ka na, naputoy katong na testimony nilang Ninang Luz last time nga kato about sa ilang crops, ilang tanom nga nagulan ba to, init nga pero nag-harvest gid gyapon sila og sakto. Oh, tiyaw mo na. Even your kanang products imong mga crops kay faithful ka sa imong tithe, kasabot ka sa imong tithe. Unsa imong mga possessions diha, unsa imong mga kaning gikabisihan diha, i-protect gina sa Ginoo. No? Dili man ato na always gaka acknowledge pero kana mo ginay isa sa blessing of tithing, ang protection yun. So, mo to ang ikaduha, ang ikatulo is spiritual rewards of peace, satisfaction, and joy. Amen? So in Romans 15:13, nakaingon dito, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. No? Tithing can lead to spiritual blessings, which are the joy, peace, and satisfaction through a sense of alignment with God's will, provision, and a deeper spiritual connection while also providing for others. Amen? Through tithing, nabigay mo spiritual reward, ana. No? Ang peace sa imong huna-huna, ang peace sa imong heart, kana kay kabalo mo ka, everything will fall into places. Everything ay imong makita, imong matagdo, everything nga nasa imuha comes from the Lord. So wala kay angay ikabalaka. Mao na ang isang peace, satisfaction, and joy. Disugi mo satisfied ya. No? Dili tanan naay ngani nga kanang nature nga batasan kanang bitaw masatisfy ta kung unsay naa sa tuwa. Kasagaran mangita kita og more than. Mangita kita og mas gyud mas. Mao man nga nanakay bike, mas ganahan kag motor, nanakay motor, mas ganahan kag sakyanan. Nanakay sakyanan, mas ganahan kag airplane.
Grabe na yung mas. No? Dili ta masatisfy. But true tithing, true tithing, gaga-bless kita no, ma-acquire kita nato na ang satisfaction ug ang joy. Especially ang joy. No, ang tinuod nga joy is dili mawala. Ang tinuod nga joy is dili for the meantime. No? Mo pamaagi ana sa imong pag-tithes. Ma-acknowledge din mo ang satisfaction din. Kay isa pa, nag-tithes ka, kay kabalo ka nga ang tanan nga naa sa imo karon is gikan sa Ginoo. Nag-tithes ka, kay gusto nimo i-glorify ang Ginoo. Nag-tithes ka, kay obey ka sa iyang command. No, there is peace, satisfaction, and joy. O kana, without the presence of God, without the Holy Spirit, budlay o ma-feel ba na nato? Budlay o kuan ba na nato? Maka sinati bataan nga kuan reward, makasinati bataan nabay peace atong una masatisfy bata napabalay joy sa atong kasing-kasing. No? Mao na siya ang isa sa blessing. Sada kay nga blessing yun nga kana palang daan di kina mabayaran sa imong kuan yo butunaw-naon di niya mabayaran kwarta ang kanang imong peace, kanang imong satisfaction o kanang joy, permanent joy nga imong bation. Dili kina bisan pag pila na unsa na kadako imong kwarta diha di na mabayaran. No? Kay kasagaran diha kanang mga tao bisan pag unsa nila kakwartahan bantay mo na ang bisan pag unsa nakakwartahan mangita pag nga mas kwarta feel empty sila ba, empty ilang kasing-kasing nga bisan pag nana sa ilahatanan na feel ma-experience na nila ang kahatawhay sa kinabuhi sa kalibutan pero feeling empty pag yapon kay sila naagi kulang gihapon sa ilaha dili gyud gihapon sila masatisfy. But kita nakasabot ta ug kana isa sa blessing, nindot nga blessing sa Ginoo is kana yun. Ang satisfaction, ang peace ug ang joy. Hinaot nga kita na maka-experience no true tithing yun. Yeah. So, mo to siya ang ikatulo nga kaning blessing sa Ginoo ug kaning ikaupat, a way to test God. Di ba sala mo ginang kuano nato ang Ginoo, testingan, no? Kay kinsa man ta para mo testing sa Ginoo. No, in Malakay 3:10 nakaingon diri, bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the window of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Try it, put me to the test. Ang Ginoo ay nagingon ana. So it is the only time that the scripture where God invites people to test Him, to prove His faithfulness in their lives. Amen? No? So, pumaagi raman aning tithes. Mora ning gi-allow sa Ginoo sa tuwa nga testingan nato siya. Lagi kay boto naon-naon di baya. Di ginato deserve yung test ng Ginoo eh. Layo rin ang gap sa Ginoo ang tao para ngayon testingan nato na. No? Wa gitay angay mag-testing sa Ginoo. But gani opportunity, true tithing, opportunity na to rin nga testingan ng Ginoo. Kaya siya na mismo nagingon, sige daw, testingin raw ninyo. Ug di ba ta mo bubuan o grasya o mga panalangin. Nga na dire. Mo na isa sa blessing nga gihatag true tithing. Kay ang Ginoo mismo niingon, testingan na to siya ni. Ya, rapod, ayan, rapod ninyo pala di eh. Kay
Kasalaan ko mo beyond pa mo na. Diyan lang. Sige Lord be, maabot akong tithes. Ihatag ko ni without expecting in return. Ihatag ko ni tinud-anay. Ihatag ko ni wholeheartedly. I-command na ninimo. Tistingan ako. Unsay kabaguhan sa akong ginagawa. Tistingan ako. Aha ko nimo dalon. Kana. Muna isa ka blessing sa Ginoo sa tuba. Now, tithing serve as a reminder that we don't truly own our wealth. We're steward entrusted with the money and riches by God. That is why we should not replace God by money or possession that we have. Ko ingon diriyo in Matthew 6:24. No one can serve two masters, for you will hate one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and be enslaved to money. Dili gid mo na angay ibaylo ang Ginoo sa kwarta. Amen? Kay bisan pag unsa ka dato dira, unsa ka kwartahan, tao ra gyud Ginoo na siya. Mas labi ginato ang Ginoo. Amen? So, as stewards, God trust us to use this money for His glory. The truth of God's tithe is that we bring ourselves closer to Him when we give. Amen. Ang tinuod yun, ang kamatuoran yun na kung mag-tithes ta, dili kay sa blessing nga iyang ihatag, dili kay katungkuan nga anything that we kanang giuna-una nga in return sa tuwa, kung di ang ma-draw closer kita sa Ginoo. No? Mao ginay importante, mao ginay tinuod sa pag-tithe. Dili kay sa kanaynon nga naibalik, naipromise ang Ginoo, kundi siyempre, ma-draw closer ka sa Ginoo. Ga-obey ka. Gasunod ka. So, remember. So, this is the last part. Remember, tithing is a command of God that we should obey. When we give our tithes, God doesn't matter how much you give. It is how we truly obey and willingly give back to Him without expecting in return. Ingani gid ato ang kasing-kasing once maghatag ta sa atong tithes. No? Usabon na nato natong kwan nga abi nato nga kanang kung muhatag ta og tithes, mag-expect ta og blessing dayon. Na kay sa una, mo gini, mag-tithes week para ang balik ani kay 7 folds dagan mo na. So, ang tinuod din dili hindi tumaw ang nasa mong kasing-kasing na mag-tithes mi kay tungod sa blessing nga mobalik sa mga. But the true essence of tithing is to obey God because it is a command. Give back because it is important. Yeah. No? O kana I pray nga sa atong tagsa-tagsa nga kasing-kasing ating kani atong pagtuo kaning tithing pag-tithes is na remind ta og na bag-o gid atong pagtuo sa tithe. No? Amen? Amen. Ang tithe is a command of God. Walaon na to natong kwan. Walaon na to sa itong una-una o sa itong kasing-kasing na kung kita mag-tithes na in-return sa tuwa. Kung kita mag-tithes, dili. Una-una na to atong pag-tithes kundi nga mo-give back ta kay mo-obey ta, mo-give back ta kay to glorify Him. Then kung kana, maset na sa itong una-una o sa itong kasing-kasing, then blessing will flow. Dili mo mabantayan. No?
Mawala naman sa imong una-una, mawala na sa imong kasing-kasing mga expectation. Ug ma-feel na na diha kanang priority nga mag-obey ka sa Ginoo. Kana, diha, hindi mo mabantayan. God will bless you. Amen? So that ends our karon nga adlaw ang message sa Ginoo sa tuwa. Amen. So ipag-praise na to before we end. Gracious Heavenly Father, O Lord, thank you for your word today, O Lord. Ug salamat yun kay Lord God to remind us, O Ginoo, nga about aning type, Lord God, nga balaan na among pagbalik da sa imuha, Lord God, nga nasabtan yun tinuod sa mong tagsa-tagsa nga kasing-kasing, Lord God. Ang pag-type is ang pag-obey gid na sa imuha, Lord God. Ang pag-glorify gid na sa imuha, Lord God. Ug salamat yun kay Ginoo sa imong Holy Spirit yun nga naagang nag-advise diri sa imuha, Lord God, nga nasabtan ginamong imong pulong karon, O Lord. Ug kaning serve us nga ng food for our spirit o kabag-uhan po sa mga una-una o sa kasing-kasing, Lord God, through sa paghatag sa mga tithes, O Lord. Lord, I pray, Ginoo, nga kanang muli ni karon sa muntag-sa-tagsa nga pagmalay na busog spiritually ni Lord o padayon din minimo nga i-bless. Kaligtanan, Ginoo, among inaampo, ginapasalamatan in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Thank you, Pastor Chan. Pastor Peter Chanchi. Okay, good morning sa tanan. Malipayon kay kuno nga na itong mga igsuon gikan sa Jamsi, RCBC Balay-Balay. Jamsi Balay-Balay. And atong mga bisita, ang wife, brother-in-law ni Sir Bert, amo ang naikagaw gikan sa Cagayan, and si Kuan David, siya rin yung isa ni Simba, diba? Anak na ni Dave, si David, Leon Junel, and everyone else. So salamat kayo guys sa inyong pagtampong karon at lawa. So nindot kayo, tinutong testimony nung na-share ni Chan Chan regarding sa blessing of protection good. So ako gud siya i-connect good permi man good ang tanan nga mahitabo sa akong kinabuhi katong na Christian ako, gina-connect na ko sa grasya sa Ginoo ba ang tanan nga mahitabo. So na protection, laliman kalagyan nga mabaylo nimo ang cassette sa ATM niya. Sarado na gud ang bangko na, so Ragili din ako feel nga raguli ba lagi something. Lagi ato sa gineng ko nang pigi murag lahi man, so laliman ka no isa ka trivia lang, ang isa ka kanang machine that 6.2 million ang sugatan na. So if ever na baylo na siya, duha ka bukaan na ang tag 1,000, duha ka cassette. So 1,000, 1,500, 200. So hindi baylo na ako na ang 1,000 o di ba pila na siya. So may termination na up to no, apilon pa ang pagbayad. So kana dako kayo nga blessing. Sometimes we forgo mga blessings, good health, protection, so dili lang siya sa financial aspect. So the Lord is really faithful sa atong mga kinabuhi. Bisan unsa man mga circumstances, I pray that every one of us will get to see how the Lord blesses us each and every single day. So, para sa kanta kaganina, live what happened yesterday. No? Kami dako kayo ang butang na pod nga na-happen sa amo yesterday, pero live behind. No? Sa naitabo kagahapon, today, there is new thing that is beginning to happen upon na ngayon ang Ginoo nga kanang kato part sa iyang blessing. So as I welcome everyone diri karon sa atong Sunday service, also we would like to invite everyone watching online
sa Sunday service na to every Sunday, Sunday service. Every Sunday, sa 9:30 a.m. dito sa second floor, First Valley Bank. Dayon, ang ato ang Sunday service, aside ani na atay prayer meeting every Wednesday, naatay face-to-face, sa ginaheld na karon sa mga balay-balay, no, gaato ta sa mga balay sa ato ang mga kauban sa church. Ang last katong sa ilahang sir, salamat kay sir sa pagpadayon sa inyong balay. Dayon, katong tayo schedule ani. So katong mag-house visitation, lalo sa atong group chat, kung sa mga schedule, uban lang gusto mo uban, kay dili naman halos na sa within Maramag area. So ang next na to is October 16, ano siya? Next na nilo? Bigyan na 16. 23 na. October 23 lagi. Ang Boro Gahas sa Ilade dito sa Pangantukan. Then October 30, ilang EJ dito sa Alahawon. Ay, sorry. Kibawi sa iyang lula. Okay, then simultaneously, katupong mga layo, pareho na mo sa Valencia na atay online prayer meeting. So, Wednesday, Friday, 8 p.m. Friday, 8 p.m. So, kita'y dahilan nga dito maka-join na ay face-to-face, na ay online na prayer meeting. So, midweek service na siya. So, importante kayo siya. And Kids Church, so, malipayon ta nga mag-invite po sa mga pagmangkon, bata, igagaw ng mga bata, na atong madala dili sa church to attend service. Though dili pala sila kasabot sa service, sa Sunday service, pero yun lagi din siya sa Proverbs. Train up a child in the way he should go, and when he is old, you will not depart from him. So gagmay ng pagtanong, tubo na silang kasing-kasing. And karon natay Kids Junior nag-appeal na sila sa itong online prayer meeting. So, serve na po na sila ginagawa sa church. So, kato lang, malipayon na adlaw, and let us enjoy the rest of the day. May-imbitar day ko sa inyong tanan. Birthday sa mong baby karon sa ating dedication. Salamat. Good morning. So praise God sa word today, no? So manitog tayo